Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay sang gabi antes. Bagong mapaglaon. Isa naman kapag lumakas sa matahuming palaabuton. Inuwi Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magatulong sa labing ulihin nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginagulong balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Biyernes, Enero 9, 2026. Thank God it's Friday. Amat-amat na nga nagasako ang aton siniyang palibot diri sa may syudad sa Iloilo. Pangod sa nagailapit nga pagsaulog sang Dinagyang Festival kahapon may preskon. Ang aton siniyang Iloilo City Traffic Transportation Management Office, Iloilo City Police Office, Public Order Safety Management Office kabahin sa pagpanghanda sa Dinagyang Festival. Pero bago ang highlight, of course, may arasing opening salvo nga iwaton sa Sabado kag Domingo nga adlaw. Gani sa mga kauturan naton, kung gusto ninyo nga magtanaw, kadto kamo sa mga venues kasubong sa Iloilo Sports Complex kag Iloilo Freedom Grandstand sa opening salvo. Pwede na nyo makita ng patilaw nga performance ang mga tribo. Pinakaulihing update from IFFI to the judging areas. May plano nga himuon nga 3 na ang judging area sa Dinagyang Festival. Dili ko nun sa atubang sang Gaysano Blanc, Urbana Street La Paz. Kung matabo nga dira ipahamtang ining judging area, first time ni nga dira may aras ang judging area kaysa una naanad kita nga ang judging areas ara sa tubang sang Kapitolyo, sa corner, Mabini, Delgado, may ara man dito sa una sa may Santa Clara, o sa may Maria Clara area. Sa portion sa Dalan Rizal is North. Sa may Ledesma, Mabini. Okay, Zone Ledesma. Isubong, dula na subong, deleted na ng mga judging areas ang Iloilo Provincial Capital Area Judging Number 2. Kag ang Mabini, Delgado nga judging area, wala na na. Iloilo Sports Complex, Iloilo Freedom Grandstand lang kag ang pinakaulihing update from IFFI nga gin-announce nila sa ila sini nga Facebook page dira sa may atubang sang Gaysano, lapas sa Urbana Street sa may corner na da. Intersection sa may atubang mula sang bagong open nga Lapas Public Market na amo na da. Ipalayag naton karon ang mga security preparations kag traffic flow nga igapatuman sa adlaw sang Dinagyang sa highlight mismo kag sa opening salvo. Damo gid sa panugyan aton sining kapulisan, hindi pwede magdala backpack o kun bag nga napsap na. Tapos, pointed materials kasubong sa ballpen, mga mataliwis nga mga
materials, no? I-confiscate ng ballpen mo. Kung nag-agi ka mo sa mga frisking areas, ay kagi na remind man na aton sini nga mga baligya bala sa mga pagkaon ng mga food kiosk na magamit sila sang plastic na baso. Kaysa nagligad, suno kay Colonel Kim Ligada, wala nagsunod ang iban ng mga vendors, bamo, batog ng mga liquor. Karon may ara mga grupo nga nabtan sang kapulisan, nag-ainuya tayo na sang botilya. Delikado kag ma-create ini sang problema kung may mga komosyon nga magluntad. Ay, galing na po. Wow. Yeah. Ay, galing na po. Sa piyag na bangin, nagugit na mag-proceed sa aton sining mga update sa Dinagyang Festival Kuaon kabalita ni Paul Tarosa. May mga barangay nga nag-surrender sang loose firearms kaya di panawagan ini sa aton kapulisan kung may mga armas lutang na lang hindi lisensyado nga ginahuptan ninyo i-surrender na kay base kung mga tiktikan ka mo da kag i-search ang inyong balay delikado makasuhan pa kamo. No, pero kung i-surrender nyo na, kung isa may mga reward pa kami nga mabaton, hibaloon ta, diin balay nga mga lugar sa balita ni Paul Tarosa. Paul, good morning. Nel, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati voluntaryo ang ginsungka sa pito ka individual ang nagkalain-lain nga kalibre sa loose firearms sa headquarters sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa barangay Bagumbayan, Tingmawan para lang sa ihibalo nel no sa aton nga mga kauturan ang ining pagsungka gin-facilitate sa intelligence operatives ng 1st INPFC sa idalom sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Arnel M. Solis. Suno kay Colonel Solis Nel, antes magtakop ang tuig 2025, nagpadulong ang kapulisan sa mga barangay nga sakop sa 1st IPMFC kag edukar ang mga pumuluyo no natuhoy sa loose firearms nga dapat nila ini i-surrender para hindi sila mapasakaan sang kaso kag amo na no nagsabat sa panawagan nil ining pito ka individual ginsungka ang ilang mga firearms kiti ang pagpathag nila si Ninel nga nagka-arma sila pangdepensa naman nila pangdepensa kagti proteksyon man para sa ilang pamilya ining mga nagsungka sa loose firearms nagikan ini sila sa banwasang Tibawan, Oton, Tubungan kag Leon. Sa pagkooperar nila sa kapulisan nil, nagkabaton sila sa tig-isa ka sako nga bugas. Wow, ito mo na yung mayo nga award. Diba? Wala ka na kaso, may busog ka pa. Ang ginhimo si Ninel, ginsugat ini sila nil sa ilang mga tagsa kabalay. Hindi balan mo kung dala ka da armas, tapos i-surrender mo ay kakahibalo base may mga checkpoint dira. So araya gin facilitate sa aton nga 1st IPMFC gin sugat sila sa ila tagsa ka mga balay kag amo na gin surrender dira sa bahin sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company kag di ginabiyabi gid ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razala ng pagkoopera sa mga individual sa indikasyon sa ila pagsalig sa kapulisan. Kaya ako gini nga bulig, no? Para nga malikawan naman nga makasuhan ka mo kay bunday na iban may makatudlo. Bala kasi amo ni may armas tutang na. Kuan ka dayon? May search warrant ka? Sudlo ng balay mo, pamasilip magtangin wala ka? Makasuhan ka pa, kaya tingin deny mo, wala ko di armas, pero kung may nakatudlo, dakaroon mo, i-search ang kapulisan, kung may ara, napatungan ka pagaso. Unlike sining ginimo sa kapulisan, may mayo nga hinunanon pag istoryahan ay kag na-surrender nila ang ila sining armas utang. Kami gid na encourage istorya sang matawhay ang aton mga kauturan kiti kon papersa-persa niya ang tawo may resistance ginay So dira mo makita nga bukas man ang mga pumuluyo sa mga ginapanawagan sang aton nga kapulisan. So sa mga may ara pa ginatago-tago i-coordinate sa aton sining mga otoridad. Manala sa man basta-basta ni nil armas no may mga kalabanan kitan ko do shotgun 12 gauge shotgun no. Mga long firearms. Dira mo makita nga mayo gid nga nga development no para sa peace and order dira sa bahin sang area sang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company.
Maraming salamat Paul sa imo sining balita. Balita sa First IPMFC para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Paul Tarosa sa mga nag-surrender, nagsungka sa mga loose firearms. Kung siningon mga loose firearms, ni lang mga unlicensed, ang iban wala ma-renew, ang iban improvise ng mga siling nila, mga pugakhang o konsumpak, uso na naan, nati sunod pang depensa, pero ti ginadumilian nila. Sa aton siniyang lahi. Sa imong pag-ibig Kuha kita update sa kasadyahan sa Kabanwahanan. hindi makatulog sang dugay. Malantayan, manining kasadyahan sa Kabanwahanan, no? Ang opening salvo, kag ang mga mag-participate ng mga festivals coming from different municipalities. Ibaloon pa sa detalye ang balita ni Hope Turichande. Hope, good morning. Good morning, Jen. So, ang Iloilo Provincial Government, no, pinaagi kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., may ginpahayag, no, na mangin libre ang kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Sports Complex. So, ang mga pulungkuan for the kasadyahan sa Kabanwahanan 2026, no, mangin libre or wala sang bayad para sa mga tumalanaw. Ini most especially Jen, no, sa mga supporters sa mga Kabanwahanan nga magapasakop sa kompetisyon, because I'm sure, no, sa 8 ka mga competing municipalities for the kasadyahan sa Kabanwahanan, kada isa na sa ila may mga taga-suporta. So dako nga bulig kung dala mo man yan, no, ang imo nga banwa sa imo nga kompetisyon kay ti dugang boost sa moral or confidence sa mga sumalaot, no, sa kasadyahan sa Kabanwahanan. So that's why, no, ginahatagan gid sila sang opportunity sa Iloilo Provincial Capital nga mangin libre, no, sa mga tumalanaw ang kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Sports Complex. So ginathag sa gobernador nga ang ticket, no, para sa kasadyahan kay ti lain man yan, no, ang sa Dinagyang Tribes Competition, which is iya naman na iya sang Iloilo City Government. So may mga seating arrangement nga iga patuman sa may Iloilo Sports Complex, Jen. And ang manami diri, because bigger venue, no, ang Iloilo Sports Complex, kaya ini nga maka-accommodate sang linibo ka mga tumalanaw, no. Ligwa na yung katama, mas dako pa na sa Freedom Grandstand mo. Correct, no. So mga ara sa around 5,000, but still, no, silingan ni Governor Arthur Defensor Jr., ang more or less, no, nga 5,000 ka to 7,000 ka seats for the kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Sports Complex, gamay lang ina kumpara sa total population sa mga Ilonggo sa probinsya sang Iloilo. So although nga hindi makiter ang kapin 1 ka milyon, no, populasyon sa mga Ilonggos, but still at least mas madamo subong, no, ang makatan-aw kag ilabi pa nga libre, no, ang mangin pulungkuan dira sa Iloilo Sports Complex. So yari pa matian ta dyan, no, ang kabayan sa payag sa gobernador si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang sa province, wala na siya. Again, it's available to the, especially right now that it is in the sports complex. Dapat nung pulungkuan na sa gusto mong tanaw galing sa Kabanwahan. Kapit pa ang mga interesado, may tribo sila, mga participating tribe sila kami na suportahan. Again, one na ng mga city arrangement, I think that's in progress right now. I think party mo na siya. May mga party na dahil siya sa kasadya na that is also for the city. Kita may alam sa din, but dinagyan out only a small part. Kaya again, iibili na natin niya sa Iloilo City ang party ang dinagyan. But those sa Iloilo Sports Complex, may priorities kita nakatagdag sa seats. Amo na siya, the LGUs, ang mga supporter nila. We will give allocations. It's up to them kung paano na nila. I know that minsan hindi mo natin nag-applicate sa tanan. We just do our best. Ang mga taga-probinsya makapunto, magdalaw.
So, nabatian dyan, no, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Magani, no, hindi man ma-accommodate na yung mga Ilonggos, at least matagaan sa gihapon sa opportunity ang mga taga-probinsya, no, nga makalantaw sang kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. I-recap lang natin dyan kay ang mga tribo, no, or rather ang mga munisipyo nga magapasundayag for the kasadyahan sa Kabanwahanan with the slogan or tagline sang tourism promotion sang Iloilo Province, ang Fun, Foodie Friendly Iloilo. Ini ang Humban Festival sang New Lucena, Tawili Festival sang San Rafael, Salakayan Festival sang Miagao, Panaghian Festival sang Bingawan, Tutugan Festival sang Maasin nga twice na, no, nga nag-champion sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Also ang Kasag Festival, no, sang imo hometown dyan, ang Banate, ang Kahilwayan Festival sang Santa Barbara, and of course ang Banaag Festival sang Anilaw, Iloilo. So ang Banaag naman ini, since kilalaman ini sa lights nila dyan, no? So mainam or appropriate ang Banaag. ang time period, no, for di kasadyahan sa Kabanwahanan, kiti hapon mag-start ang kasadyahan sa Kabanwahanan. So by experience dyan, nagkakagabihan pagani, no, ang or kakaduluman Tira kita nila na ang mga props ng Banaag. So kung magdulom-dulom, mas ma-appreciate pagig siguro, no, sa mga tumalanaw ang lights, no, sa Banaag Festival. So for sure every municipalities, no, nga nag-compete for kasadyahan sa Kabanwahanan gusto gid magkampiyon, no, sa competition. That's why nga challenge also for Maasin para ma-maintain Manila kay mag-Grand Slam na sila yan, no, Jen? Mo challenge kita pong Ma'am Hope, actually overall kung tanawan tang Dinagyang Festival, una mga pagbago bla Iloilo Sports Complex, the first time man ni kundi kita magsala, no, na nanging venue sa Dinagyang ano na siya dyan, no? Nakaagi na sa una? Nakaagi na sa una, pero madugay-dugay naman. Dugay na. Kag ginbalik na siya sa Iloilo Sports Complex. So, the medyo new experience for... Tagang isa ka judging area nga gina-propose mo, dire sa may Huervana Street, La Paz. Dira na yon sa tubang sang kwan, sang bagong bukas nga La Paz Public Market, kag sang Gaisano. Yes, Gaisano ka. Bago mo na judging area, plus pa ang schedule, ang kasadyahan subong hapon, pagapatigayonon. So damo mga pagbago. Yes. Mayo mo na, no? Matistingan ang mga nagkalain-lain ng mga formats sa aton na celebration. Yes, so sa aton yung mga tagpalamati dyan, no? So tatlo na ang judging area for the kasadyahan sa Kabanwahanan and Dinagyang Festival 2026. And syempre, buwas nga adlaw Sabado, may pagaywaton nga opening salvo patilaw sa mga performances sa mga municipal festivals and of course tribes, no, nga magpasakop sa Dinagyang Tribes Competition. So January 10 and 11, no, sa 10 ang kasadyahan sa Kabanwahanan opening salvo, kag sa January 11 naman ya Domingo nga adlaw for the Dinagyang Tribes Competition. Kung tanaw natin ras Ma'am Hope, no, damo gid sa mga twist kag mga surprises. Not only sa mangin performance, kundi bisan pa sa planning sa IFFI. Una-una nagambal sila nga ang judging area duwa lang. Tapos himuon nga ang schedule hindi aga, himuon hapon, pero may changes nga natabo. Yes, changes. Tapos 2 weeks before abis ang highlight, may ara naman sang gindugang nga judging area natin daw aton gani ka pulisan kapon. Sila ni kamigada ginambalan siya nga, sir, madugang kuno isa ka judging area. Tudo wala sila gani kabalo. So nagsiling sila na ma-adjust naman ang ila sa mga security operations tungod sa sini nga mga masiling man naton nga 7 pero ti nangin subject man sa consultation laban-laban siguro ang IFFI may mga ginapanguha man ng feedbacks kung daw kung tanaw naton may ara sang experimental nga side, no, sa sini nga mga development kini di labala na sanay kita nga aga mo may mga pagbago, so i-embrace nato yung mga pagbago part sa mga traffic plan, damo gid sa mga adjustment and surprises part na naguro sa proseso. Ipakabay lang naton dyan, no, nga
sa mga changes ngayon hindi magsala doon nga mga tumalanaw, especially kay hindi lang man domestic ang nagalantaw sa Dinagyang Festival but also foreign nationals, no? So hopefully hindi ini maka-create sang confusion sa ila once nga ara na no ang official day sang kasadyahan and also sang tribes competition. So, And speaking of PNP Gen, no, na-mention sa gipamangkot man si Governor Defensor sang iya opinion regarding sa signal jamming, but according sa kay Governor Toto, no, payag niya, I leave that to the PNP, no. So may ara sang threat assessment ang Philippine National Police, so may ara sila yasang intelligence para sa dira, so mas may ihibalo sila kung bala there is a need for a signal jamming o kung hindi. Tayo kahapon ng update, wala pa approval. Pero sa kay Kunad Kim Ligada nga mo naman ang head sang Dinagyang Site Task Group in previous years, na capable man niya ang kapulisan naton kag na-prove in 2 years na consecutive na may kita may signal, wala sang signal jamming, nga napamatud-an man nga hilway safe ang pagsaulog sang Dinagyang Festival. Isa sa mga dako gid adjustment ang traffic kitig sa una ang Concentrate lang sa city wala lang sa mga tubang may sa before sang Iloilo Hall of Justice ginisirado. Subong kay may Iloilo Sports Complex laban naman na extend ang traffic closure. Ang build-up sa traffic anticipate sa ICT team mo nga magasugod dira sa may Luna Lapas, Luna Street Lapas sa atubang sang West Visayas State University kag Iloilo National High School. Ti ang West Visayas State University nag-signify na to na willing sila mag-open sang campus for parking. Kaya wala ka ng iban nga parkingan, wala ta kabalo. Pero may mga offsite parking areas na gin-announce ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Maraming salamat, Hope, sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torichante may kasanan sa nagahilapit nga kasadyahan sa Kabanwahanan. Kadasig lang dali, no? Buwas na ang opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Wala kita sa nabiling na tiyempo dito sa atin sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga Dinagyang updates, masaya na lang sa iban nga mga programa sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. Good morning kay Ma'am Melinda Hutahero. Salamat din ma'am sa inyong pagupod. Kag pagbantay dito sa atin sa mga balita sa Radyo Pilipinas kay Sir Sherwin Marcolino. Thank you good sa inyo tanan-tanan. Amo pa kita sa mga balita na may kang tanan sa mga updates sa nagihilapit nga Dinagyang Festival 2026. Sa gitna ng inyong alagad, Ginal Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Mas malapor sila na ang dugan ko Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.